Na po tayo sa entrance ng Manila Zoo, guys, and close po siya for renovation. Undergoing po yung mga construction. Ayan, andyan yung mga people responsible for the redevelopment of the Asia's oldest zoo, the Manila Zoo. So hindi po pala nakakaalam, ang Manila Zoo po ang Asia's oldest zoo, at saka ang project pong ito ay worth 1.7 billion. And may nangako po si Mayor Isko na gagawin niya itong world class at the best zoo in Asia. At gusto niyang matalo natin ng Singapore. So sana maganda yung mga mangyayaring development dito. At saka ito po yung ano niya, map plan. So ayan guys, redevelopment ng Manila Zoo. Yan. So 1.7 billion project po ito, guys. So meron na po siyang reception lobby, botanical gardens, restaurant, Habitat B Aviary, Habitat Philippine Endemic and Marsupials, Habitat Elephant and Hippo, Amphitheater, and Predators Big Cats. So ayan, very exciting po yung mangyayari. So I think this one will be developed for 2 to 3 years. So nangako nga si Mayor Isko, gagawin yung best zoo in Asia, world class. So antabayanan natin at aantayin natin ito, suportahan natin guys, dahil sariling atin ito, Manila Zoo. So maya maya itutur ko kayo sa mga tarpaulins na nasa labas, kung ano yung mga future development, mga renders dito. So keep watching guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button. Thank you. Ayan na po guys ha, ito na po yung nakabakod na po siya lahat. So ayan po guys, di po tayo pwede makapasok. Ayan po yung main entrance niya. Dito po yung working area ng mga workers, nag-a-assemble sila. Tapos ayun. Ayan na guys, may mga bakod na nga sa loob. Undergoing, nakaka-excite. So ito na nga po yun. So ang cost po niya is 1,698 pesos. Implementation Agency, DEPW Manila. So ayan, puntahan na natin guys. Ayan si Ma'am at Sir, responsible dyan. Okay. Ito po yung magiging itsura ng entrance niya guys. Entrance and parking area. Napakaganda guys, with touch of nature. Very nature na nature yung touch niya guys. Nandyan yung mga kawayan, andyan may eagle, may giraffe na mag-welcome sa'yo. So ang ganda, nakaka-excite. Entrance pa lang po yan guys ha, entrance, ang ganda na. So I can't wait. Tala, puntahan pa natin yung ibang mga tarpaulin dito. So naglalakad tayo, very ganda ng panahon ngayon guys. So reception lobby, ngayon na po yung reception lobby guys. So kanina yun yung entrance, ito na yung reception, ito yung all of the informations. Yan, ang ganda, ang luwag, made of kawayan yung ceiling, yung wall. Tapos it's like industrial with touch of nature yung design. Ang ganda guys. Yan. Tatay sa iba. At ito naman ang souvenir shop, o di ba? Ang ganda. So mga souvenirs, I'm sure dyan yung mga miniature, mga laruan na made of animals. So ayan guys. Dati nung una kong pagpunta dito, nagandaan ako kasi nga wala namang zoo sa amin, sa lugar namin. Pero marami talaga siyang dapat i-develop, and I'm so happy na this time ang ating Mayor Isko, napakasipag, talagang pinush niya ito, gagawin niyang world class, the best in Asia.
maybe in the world. So Habitat B Aviary. So ang nandito po is yung mga birds. I think mga birds ang nandito, guys. So ayan po. Ayan, mga birds. Ang ganda kasi multi-level siya. So pwede kayong mag-ano dito, mula sa baba magsimula hanggang paitaas kayo. So nasa loob talaga kayo nitong parang malaking kulungan, habang yung ibon lumilipad sa ulo nyo kahit saan. So ayun guys, so excited din ba kayo? So please comment down below kung saan kayo na-excite, kung ano yung mga experience nyo sa dating Manila Zoo, at ano yung mga looking forward kayo sa bagong Manila Zoo. So Habitat C, apex predators, ito yung mga umaatake na hayop. Andyan yung wolf, andyan si wolf, oh, andyan si bear. Ito yung kalaban sa Lion King eh. Nakalimutan ko yung pangalan. So ayan guys, nakaka-excite, di ba? Di pa ako nakita na pala ako ng bear, no? Sa China ako. So ayan, mga predators yan. Lakad pa tayo, punta pa tayo sa next nating ipapakita. So ayun guys, first time kong na-meet si Mali. Naawa ko sa kanya kasi mag-isa lamang siya. And sana malusog pa si Mali pag open itong bagong zoo. So next natin ipapakita isang big cats, like cheetah, tigers. So ayan guys, ayan oh, may bago silang kulungan, napakaganda. Yan, lion. So next natin ipapakita ang next natin ipapakita ay ang safari animals. So mala Africa ito, safari. So meron na tayong safari sa Palawan, sa Cebu, at saka dito sa Manila Zoo. Giraffe, ano pa to, ostrich, deer. Yan guys, ang ganda oh. Tingnan nyo dito, ito parang may talagang actual encounter kayo. Dito yung mga tao, parang ka-level nyo lang ang giraffe. Diba? May actual encounter kayo. So, super exciting guys. So, anong kwentong Manila Zoo nyo guys, mula pagkabata hanggang lumaki kayo? Anong kwento nyo? Please comment down below yung mga interesting na kwento ninyo. So, next is the forest mammals. Mga baboy ramo. Andyan ang baboy ramo. Yung mga hayop na nakikita sa ating kagubatan. Actually lahat naman sila nakikita kagubatan, pero ito yung mga mostly na immune doon, like baboy ramo. Next is Philippine endemic, and guys please help me, what is marsupials? Ano yang ito? Marsupials, endemic sa mga hayop na nakikita lamang sa Pilipinas. So we're so lucky na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa when it comes to fauna and flora. So ayan, ito yung mga ano ba to, mga cats or rats na mula Pilipinas, na Pilipinas lamang matatagpuan. So please guys help me, what is marsupials? Thank you. Next is teng teng teneng, outdoor reptiles. So crocodiles, turtles, outdoor siya guys. Exciting, di ba? Super exciting. Si Lolong pala yung pinakamalaking captive crocodile ay makikita sa ating National Museum. Next is public restroom. Syempre, pinaka-importante sa lahat ang magkaroon tayo ng napakaganda, maaliwalas, mabango, malinis at world class na restroom. Try din ako mag restroom dyan sa Manila Zoo nung luma pa ito, and to be honest, talagang pangit siya. So this time ang ganda. Tingnan nyo sa labas, made of
bamboo. So nature na nature ang feel natin. Pero pagpasok natin sa loob, very modern. Very modern yung pagpasok natin sa loob, guys. So sana mamintay natin to sa mga visitors. Please respect the restroom kasi hindi lang kayong gagamit, kundi tayong lahat. Next is museum. Wow, magkakaroon na ng museum ang Manila Zoo. Ang ganda. So madagdagan na naman ang museum ng Manila. So ayun, hindi lang sa Luneta, meron na din sa may sariling museum na rin ang Manila Zoo. Ganda, guys. So exciting. So usually lahat yung mga architecture ng panlabas niya may mga touch ng bamboo. So nature na nature talaga, Filipinong Filipino. Kaya ang ganda. Malinis yung parang revolution, anong ba tawag nun? Anong tawag nun? Industrial minimalist na architecture. Next is indoor reptiles. So kanina may outdoor, yung mga outdoor reptiles kagaya ng crocodile. Ito naman is indoor, mga butike. Ayan, may bayawak. Bayawak, guys. Nakakita na ba kayo ng bayawak? Anong kwentong bayawak? KMGS na yan. So hindi pa ako nakakita ng bayawak actually. Gusto ko makakita. Yung Komodo gusto ko makita yung sa Indonesia. Next is Primates and Kids Park. Play area. So ang ganda, meron ng play area, playground yung mga kids natin. So safe na safe sila kung saan maka-encounter sila at making friends with some kids. Next is Lagoon and Botanical Garden. Wow, ang ganda, guys. I love the pathway. May rainbow colors. Ang ganda, I love it. Ito yung so far favorite ko. Kasi may LGBTQ colors. Joke lang. So ayan, guys, may lagoon kasi dyan dati eh. Pero ang pangit ng lagoon. So this time nilinis nila. Talagang total makeover ang ginawa. Total change talaga. So magiging ano ito. Ang ganda ng lagoon, in fairness. Kasi, guys, kudos talaga kung bakit ito ni-renovate at re-develop itong Manila Zoo. Kasi nga yung waste disposal nila, yung waste disposal management, napakapangit. Isa yan sa dahilan kung bakit narumihan ang ating Manila Bay. Kaya dapat na talaga very timely. Late na nga eh. Dapat noon pang mga decades ago ginawa itong redevelopment, lalo na yung waste management nila. Kaya salamat at talagang nangyari na ito. Next is Butterfly Garden. Wow, Butterfly Garden. So sino yung mga butterfly lovers dyan? Gandang pag Instagram ito. Butterfly. Of course, if we're talking about Butterfly Garden, andyan na yung mga iba't ibang bulaklak. So mga plantita dyan, makikita nyo dito. Punta kayo sa Butterfly Garden pag mag-open na ito. Makikita nyo mga different kinds of flowers and plants. Next is restaurant. Of course, restaurant. Di mawawala ang isang tourist area or isang tourist spot kung walang restaurant. Kailangan natin kumain eh. Ang ganda. So it's kind of outdoor feel. Nature na nature pa din with bamboo and anything and everything. So ano kaya mapagkain meron dito? Abangan natin. Baka may Jollibee. So ayan. Ayan na po, guys. So that's it for our Manila Zoo, guys. Manila Zoo tour. So I hope nagustuhan ninyo. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga next video. And thank you for supporting me kahit na malayo pa lang tayo sa katotohanan. Thank you so much. And that's it. This is JV Pack Travel Love Vlog, sending you love and peace.